Ikadalawampung kabanata. Ang tanong tungkol sa awtoridad ni Jesus. Isang araw habang nangangaral ng magandang balita si Jesus sa mga tao sa templo, lumapit sa kanya ang mga namamahalang pari, mga tagapagturo ng kautusan, at mga pinuno ng mga Hudyo. Sinabi nila sa kanya, "Sabihin mo nga sa amin kung ano ang karapatan mo na gumawa ng mga bagay na ito? Sino ang nagbigay sa iyo ng awtoridad na iyan?" Sinagot sila ni Jesus, "Tatanungin ko rin kayo. Sabihin ninyo sa akin, kanino galing ang awtoridad ni Juan para magbautismo? Sa Diyos o sa tao?" Nag-usap-usap sila. Kung sasabihin nating mula sa Diyos, sasabihin niya, "Bakit hindi kayo naniwala kay Juan?" Pero kung sasabihin nating mula sa tao, babatuhin tayo ng mga tao, dahil naniniwala silang si Juan ay propeta ng Diyos. Kaya sumagot sila, "Hindi namin alam." Sinabi ni Jesus sa kanila, "Kung ganoon, hindi ko rin sasabihin sa inyo kung saan nagmula ang awtoridad ko na gumawa ng mga bagay na ito." Ang talinghaga tungkol sa masasamang magsasaka. Pagkatapos noon, ikinuwento ni Jesus sa mga tao ang talinghagang ito. May isang tao na nagtanim ng mga ubas sa kanyang bukid. Pagkatapos, pinaupahan niya ang ubasan niya sa mga magsasaka at pumunta siya sa malayong lugar at nanatili roon ng matagal. Nang panahon na ng pamimitas ng ubas, pinapunta niya ang isang alipin sa mga magsasakang umuupa ng kanyang ubasan upang kunin ang parte niya. Pero binugbog ng mga magsasaka ang alipin at pinaalis na walang dala. Nagsugo ulit ang may-ari ng isa pang alipin, pero binugbog din nila at hiniya at pinaalis na wala ring dala. Nagsugo ulit siya ng ikatlong alipin, pero sinaktan din nila ito at pinalayas. Nag-isip ang may-ari ng ubasan, "Ano kaya ang gagawin ko? Alam ko na, papupuntahin ko sa kanila ang minamahal kong anak. Siguro naman ay gagalang nila siya." Pero nang makita ng mga magsasaka ang anak niya, sinabi nila, "Narito na ang tagapagmana. Patayin natin siya para mapasa atin ang lupang mamanahin niya." Kaya dinala nila ito sa labas ng ubasan at pinatay. Ngayon, ano kaya ang gagawin ng may-ari ng ubasan? Tiyak na pupuntahan niya ang mga magsasaka at papatayin. Pagkatapos, pauupahan niya sa iba ang kanyang ubasan. Nang marinig ito ng mga tao, sinabi nila, "Huwag sanang ipahintulot ng Diyos na mangyari ito." Tiningnan sila ni Jesus at tinanong, "Ano ba ang ibig sabihin ng talatang ito sa kasulatan? Ang batong tinanggihan ng mga tagapagtayo ng bahay ang siyang naging batong pundasyon. Ang sino mang mahulog sa batong ito ay magkakabali-bali, ngunit ang mahulugan nito ay madudurog." Ang tanong tungkol sa pagbabayad ng buwis. Alam ng mga tagapagturo ng kautusan at ng mga namamahalang pari na sila ang pinatatamaan ni Jesus sa talinghaga na iyon. Kaya gusto nilang dakpin siya noon din. Pero natatakot sila sa mga tao. Kaya naghintay na lang sila ng ibang pagkakataon. Nagsugo sila ng mga espiya na magpapanggap na mabuti ang layunin nila sa pagpunta kay Jesus upang hulihin siya sa mga pananalita niya at maisakdal sa gobernador. Sinabi ng mga espiya kay Jesus, "Guro, alam naming totoo ang mga sinasabi at itinuturo ninyo, at wala kayong pinapaboran, kundi kung ano ang katotohanan tungkol sa kalooban ng Diyos ang itinuturo ninyo. Ngayon, para sa inyo, tama po ba na tayong mga Hudyo ay magbayad ng buwis sa emperador ng Roma o hindi?" Pero alam ni Jesus ang katusuhan nila, kaya sinabi niya, "Patingin nga ng pera. Kaninong mukha at pangalan ang nakaukit dito?" Sumagot sila, "Sa emperador." Sinabi ni Jesus, "Kung ganoon, ibigay ninyo sa emperador ang para sa emperador, at sa Diyos ang para sa Diyos." Nabigo sila sa pakay nilang mahuli si Jesus sa kanyang pananalita sa harapan ng mga tao, at dahil namangha sila sa sagot niya, tumahimik na lang sila. Ang tanong tungkol sa muling pagkabuhay. May ilang Saduseyo na lumapit kay Jesus at nagtanong. Ang mga Saduseyo ay hindi naniniwala sa muling pagkabuhay. Sinabi nila, "Guro, ayon po sa batas na isinulat ni Moises, kapag ang isang lalaki ay namatay na walang anak sa kanyang asawa,
dapat ay pakasalan ng kapatid niyang lalaki ang naiwan niyang asawa para magkaanak sila para sa kanya. Ngayon, may 7 magkakapatid na lalaki. Nag-asawa ang panganay at namatay na walang anak. Kaya ang byuda ay napangasawa ng ikalawang kapatid, pero namatay din siya na wala silang anak. Ganoon din ang nangyari sa ikatlo hanggang sa ikapitong kapatid. Namatay silang lahat na walang anak sa babae. At kinalaunan, namatay din ang babae. Ngayon, sa araw ng muling pagkabuhay ng mga patay, sino po sa 7 ang magiging asawa ng babaeng iyon dahil napangasawa niya silang lahat? Sumagot si Jesus, ang mga tao sa panahong ito ay nag-aasawa. Ngunit ang mga taong mamarapati ng Diyos na mabuhay muli sa panahong darating ay hindi na mag-aasawa. Hindi na rin sila mamamatay dahil matutulad na sila sa mga anghel. Sila'y mga anak ng Diyos dahil muli silang binuhay. Maging si Moises ay nagpapatunay na muling bubuhayin ng mga patay. Sapagkat nang naroon siya sa nagliliyab na mababang punong kahoy, tinawag niya ang Panginoon na Diyos nina Abraham, Isaac at Jacob. Hindi siya Diyos ng mga patay kundi ng mga buhay. Para sa kanya ang lahat ay buhay. Sinabi ng ilang tagapagturo ng kautusan, Guro, mahusay ang sagot ninyo, at wala nang nangahas na magtanong sa kanya. Ang tanong tungkol sa Kristo. Ngayon, si Jesus naman ang nagtanong sa kanila, bakit sinasabi ng mga tao na ang Kristo raw ay lahi lang ni David? Samantalang si David na rin ang nagsabi sa aklat ng mga Salmo, sinabi ng Panginoon sa aking Panginoon, maupo ka sa aking kanan, hanggang sa mapasuko ko sa iyo ang iyong mga kaaway. Ngayon, kung tinawag siya ni David na Panginoon, paano masasabing lahi lang siya ni David? Babala laban sa mga tagapagturo ng kautusan. Habang nakikinig kay Jesus ang mga tao, sinabi niya sa mga tagasunod niya, mag-ingat kayo sa mga tagapagturo ng kautusan. Mahilig silang lumibot na nakasuot ng espesyal na damit, at gustong-gusto nilang batiin sila at igalang sa matataong lugar. Mahilig silang maupo sa mga upuang pandangal sa mga sambahan at mga handaan. Dinadaya nila ang mga byuda para makuha ang mga ari-arian ng mga ito. At pinagtatakpan nila ang mga ginagawa nila sa pamamagitan ng mahabang pagdarasal. Ang mga taong ito'y tatanggap ng mas mabigat na parusa.